Check yung mic ko. Okay, okay pala. Hello? Talaga po, check ko lang. Hello? 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 Sige, ito tayo para hindi ako makawala. By the way, magandang gabi po sa inyong lahat. At para po naman mag-bless ang ating katabi, gusto niyo po bang mag-bless yan? Ngayong gabi, kinakailangan blessing na sa iba. Ang tawag yan, BST. Bless someone today. Madali lang, sabihin mo lang sa kanya, bakit ba ang ganda-ganda mo ngayon? Kung yan ay babae, kung lalaki, bakit ba? Ang gwapo-gwapo mo ngayon. Ayan. O, di ba? Simple lang, na-bless po ba siya? Natuwa po ba siya? Kasama ko ba ang aking wife, si Sister Ana? Ayun, ang kaway-kaway. Yan, yan po yung aking pinakamagandang babae sa aking paningin. At ako daw po ang pinakagwapo rin sa kanyang paningin. Kami lang po ang nagkakaalaman noon. Okay, ngayon po pag-uusapan po natin ay, ayan, series of talks po kasi ito. At alam kong very effective at kailangan marinig ng bawat pamilya. Pero syempre isang talk lang bibigay natin. Ito po ay relationships reborn. Pag sinabi relationship with S, ibig sabihin plural. So maraming klase ng relationship. At meron pong subtitle yan, 7 ways on how to fill up the love tanks of the people you love. Diba? Tayo masaya kapag ang ibang tao masaya. Tama ba? Pero kapag yung misis natin o yung husband ay nakasimangot, bakit ba tayo din nalulungkot? Parang hindi rin natin gusto yun. Tama? Para maiwasan yung ganyang bagay, meron po tayong pamamaraan. Paano pasasayahin ang ating mahal sa buhay? At I think yan ang purpose natin. Kaya tayo pinanganak dahil tayo po ay regalo ng Diyos para sa iba. Ang ating po pag-uusapan ngayon, ang ating stock up siya. Ayan. So, reborn, ibig sabihin ay renewal. Ibig sabihin ay alive. So, ayun. Hindi stop. So, within that series of talk, relationships reborn ay 7 talks po yan. Number 1 is renewal. At meron po siyang subtopic na, are you malnourished for love? Sabihin naman po, malnourished. At ang ating pong Bible passage ay from Genesis chapter 2 verse 18. Ito po ay nakakontext na parang sa mag-asawa, pero pwede rin pong hindi. Sabi po doon, then the Lord God said, it is not good for the man to live alone. I will make a suitable companion to help him. Kaya kung meron po kayong asawa at kasama nyo ngayon yan, ay yan po yung regalo ng Diyos para sa inyo. Dahil kailangan po natin ang isa't isa. Alam po ninyo, merong isang kwento tungkol kay Felipe at saka kay Maria na nung ikakasal sila, sabi ni Felipe kay Father, please omit the difficult words during the conjugal vows or during the wedding vows. Alisin mo na po yung forget sila para tuparin at gampanin sa kanyang asawa ang conjugal vows na ito or yung wedding vows na ito. Sa palagay nyo, meron pa kayong magkakaproblemang relationship, especially in marriage. Wala na, di ba? Kaya disapprove agad ang divorce. Wala nang mga hiwalay. Lalaki at babae ang kanilang sumpaan talaga sa harap ng Diyos, siguradong walang magiging problema.
Kaya naniniwala ako sa marriage encounter na because of the couple power, especially yung empathy, yung dialogue, di ba? Kapag nakakagulat. Kasi yung mga maliliit na hindi na susolusyonan unresolved issues, kapag nagpatong-patong siya, parang ang laki-laki. Kaya parang imposible nang i-work out ang relationship na ito. Kagabi po ay galing kami sa isang marriage counseling at faithful sa akin itong mga leaders ko dati sa May Kawayan. Ako po ay nasa Fish Valenzuela, One Mall na ngayon. Dati po ay nasa Fish May Kawayan. Pero dahil multiplication ang gusto ng ating mga elders, kaya ako'y nalipat. Pero yung mga leaders namin dati sa May Kawayan, ay yung kanilang loyalty, yung kanilang trust, hindi nawawala. So, nagkaroon po kami mag-asawa ng counseling kagabi. At so far, alam nyo, ang problema lang, yung lalaki ay disrespected. So, ibig sabihin, nag-aaway sila sa Facebook. Kaya kapag nag-aaway sila, yung babae para saktan yung lalaki, ipopost ang mga kapalpakan sa Facebook. Tatawag sa mga kaibigan at sasabihin yung kapalpakan ng kanyang asawa. So, disrespected. Ito namang babae, kasi nga disrespected yung lalaki, so hindi na siya nagiging sweet. Wala na mga flowers, kahit Valentine's, sinabing happy Valentine's birthday, wala nang happy birthday, wala nang happy anniversary, wala na. Kaya sabi ng babae, pakiramdam mo ko, brother Manting, sawang-sawa na siya sa akin, hindi niya ako kailangan, kaya naghahanap na siya ng iba. Ang totoo, hindi naman talaga naghahanap yung lalaki, kung hindi, yung babae lang talaga ang nangangailangan ng love. At alam natin, pag babae, ang expression of love is kailangan i-cherish mo sila everyday, di ba? Yan ang babae, simple lang mahalin ang babae. Ang lalaki naman, respetuhin mo lang. Magkaiba sila ng interpretation and expression of love. Diba? Kaya pag na-disrespect ang lalaki, sabi niya, di mo na ako mahal. Yung babae, pag hindi mo na-cherish, sabi niya, hindi mo na ako mahal. Amen? Ayan, yakapin nga ang asawa kung nandito yan, sabihin mo, I love you so much. Yan, hindi pa huli ang araw ng mga puso, Valentine's month pa rin. Amen? Ayan. Ay, sorry, baka nga. Ayan. Ayun, thank you. O, diba? Pag naka-off, hindi gumagana pala, no? Ayan. Malnourished. Sabi nyo, malnourished. Yang word na yan, anong ibig sabihin? Bakit merong malnourishment? Two things. Una, maybe because of lack of food. And number two, maybe because of the wrong kind of food. Kaya merong tinatawag na malnourishment. Sa Africa, pabalik pala, yan. Sa Africa, maraming mga nagugutom. Ang reason ay lack of food. Ayan, kaya makikita niyo yung mga pictures na yan, kawawa naman sila, di ba? Nakakalungkot nga minsan pag merong mamamatay na bata, meron daw nakaabang na mga ibon na buwetre. Hinihintay lang na mamatay yung bata para kainin itong mga ibon na ito. At eto yan, no? Talagang nakakaawa sila. Pero alam niyo po, they are malnourished because of the lack of food. But there is also what we call malnourishment because of the wrong kind of intake or the wrong kind of food. Eto, makikita nyo, mahilig siya sa cotton candy. Alam naman natin yung cotton candy. Wala naman siyang sustansya. Tama? At nakakatakot kainin yan, lalo pag madalas. Kaparehas yan ng ice cream, kaparehas yan ng cake, at iba pang mga matatamis. Kaya pag mahilig ka dyan, alam mo na kung bakit overweight ka. Yan, buti wala ditong ganyan. So bakit ganon? Because of the wrong kind of food. Hindi siya healthy. Kaya nga mga kapatid, yung mga malalaking katulad niyan, iniisip natin, buti pa siya, hindi nagugutom, mukhang sobra-sobra sa pagkain. Dahil ang taba-taba niya. Pero magugulat tayo minsan, makikita natin sa biglang bakit parang umimpis, parang balon na nawalan ng hangin. Kasi yung pala mga kinakain niya ng mga unhealthy food, yung mga sweets, nag-accumulate na ng iba't ibang klase na pwedeng makasira sa kanyang kalusugan, and then yon nagkakaroon ng breakdown sa kanyang kalusugan. So ang tawag dyan ay malnourishment. Ayan.
Pero alam po ninyo, meron ding tinatawag na spiritually malnourished. Ano po yun? Aba, malnourished ang espiritu ng isang tao kung kulang siya sa pagkain. Diba? At malnourished din ang spirituality ng isang tao kung mali naman ang kanyang kinakain. Sabihin sa katabi, huwag kang absent ng absent. Yan. Kasi magmamalnourished tayo kapag tayo ay parang kabuti. Pero by the way, nakakatuwa kayo kasi marami mga ngayong nagdi-decrease ang attendance pero kayo mukhang nag-i-increase ang attendance. Palakpakan natin si Lord. Yan. Effort po yan ng ating mga leaders at effort po yan nating lahat because of our cooperation. Nagkakaroon ng one mind, one heart. At alam natin one mission. Yan. To do things towards Jesus. Okay. Kilala niyo po yung mga tao na yan? Yan. Mga showbiz international. Yan. Diba? O yan. Kilala ni Brother Val yan. Elvis Presley. Ayan, di ba? Oo. Eto, kilala niyo yan. Amen? So sila ay mga taong kilala natin at totoong taong naging sikat yan. Pagdating sa mundo ng musika at pagdating sa mundo ng showbiz. Pero nasaan na sila ngayon? Lahat sila ay pare-parehas na patay na. At ano ang kanilang ikinamatay? Alam niyo kung ano yung kinamatay ni Michael Jackson, yun din ang kinamatay ng lahat. Anong kinamatay? Overdose. Yan. Mas ginusto nila na solusyon sa kanilang hinahanap ang drugs. Pero alam nyo, kompleto na sila ng mga bagay na wala tayo. Hinahanap natin pera, meron sila. Hinahanap natin property, meron sila. Hinahanap natin ay mga exclusive cars, meron sila. Mansion, meron sila. Fame, meron sila. Bank account, marami sila niyan. At alam po ninyo, dinudiyos yan ng maraming tao. Actually, isa sa mga artista at singer na nandito yan, balita namin na mga year 2000, napunta dito sa Pilipinas at pagkatapos yung bubble gum niya ay binili ng fans. Million worth bubble gum yung inanata niya. Diba? So gaano sila dinudiyos ng mga fans during that time. Pero nakakalungkot, bakit sila nauwi sa ganitong klase ng emptiness? Bakit kaya? Sabi niyo, bakit? Maybe because of the wrong kind of food or the wrong kind of spiritual food na kanilang kinakain. Diba? Yung ating malnourished kanina, physically, siya ay cotton candy. Ano ang mga cotton candies sa ating espiritualidad? Kapag halimbawa, tayo ay nagumon sa drugs, that's mali. Pag tayo ay mas mahalaga ang pera kaysa sa Diyos, yan ay mali. Pag mas mahalaga ang material na bagay kaysa sa pananampalataya, yan ay mali. Diba? So, o anumang kasikatan or halimbawa, gusto mong maging yung fame na tinatawag na mas mahigit siya sa relationship at sa family, that's the wrong kind of food. Kaya nga sinasabi natin, drugs, money, and fame, and etc. are not the kind of healthy love that you need. Tapikin sa balikat ang katabi, sabi mo sa kanya, nakikinig ka ba? Ayan. So mga kapatid, kaya napakahalaga na meron tayong ginagawang prayer gathering na katulad po nito. There are wounds in your heart. Bakit nila nagagawa ito? The truth is, everyone is wounded. Huwag niyong sabihin wala kayong wound. Lahat po ay wounded. Presidente, Vice President, Senators, Congressmen, mga pare, mga madre, artista, mayaman, may pinag-aralan, lahat may mga sugat. Bakit? Nung lumalaki tayo, nagsimula yung mga sugat na yan. Siguro meron ditong, nung bata sila ay battered sila. Nung bata sila ay abused sila. Maraming klase ng abuse. Pwedeng verbal, pwedeng physical, ayan. At pwedeng emotional.
Pwedeng rejected tayo sa buhay natin. Maraming mga tao na hindi mo akalain na bakit meron siyang ganitong attitude, bakit siya meron siyang behavior, hindi bagay sa kanya. Guwapo pa naman siya, maganda pa naman siya, ang taas pa naman ang kanyang pinag-aralan, ang talino-talino pa naman niya, ang yaman-yaman pa naman nila. Bakit ganun sila? Hindi mo sila maintindihan. Kaya hindi mo siya ma-judge dahil sa kanyang physical appearance. Malalaman mo na meron kung ano ang nasa loob niya kapag nakilala mo siya ng matagal. At naniniwala ako katulad ni Sir Adolf, people hurt people. Ang taong sugatan, nanunugat talaga yan. Kasi akala ng mga tao, kasi natitame na niya yung kanyang sarili pero hindi pala siya na-address. Nandidiyan lang yung mga pains na nakatago sa kanya, pero sabi natin, buried pains, yung mga nilibig mo dyan, yung mga itinago mo dyan, don't die, hindi sila namamatay. And one of these days, babangon siya, kasi hurt siya, pain siya, mananakit din siya ng ibang tao. Sabihin sa katabi, hindi ikaw yun. Yan. Dahil nasa ME ka na. Pero alam niyo po, meron tayong mga example. Si Senny, 27 years old, mataas ang kanyang pinag-aralan, ang ganda ng kanyang kurso na tinapos, pagkatapos mapera naman siya. Kaya nga, nakakatuwa na ang dami niyang mga nagiging mga suitors. Pero alam po niyo si Zenny, bakit ba every month nagpapalit siya ng boyfriend? Kaya sa buong isang taon, nakalabindalawa na siya ng boyfriend. Kaya hindi nakakataka, lahat ng kabinataan sa kanilang lugar, sa loob ng subdivision, naging boyfriend niya na. Kaya nga nung maubos ang mga lalaki, pumatol na rin siya maging sa babae. Diba? So bakit kaya ganon? Kung may kakilala kayong ganyan, nagtatanong din kayo siguro, bakit kaya ganyan? Kasi alam nyo si Zenny, wala siyang contentment. Kasi yung hinahanap niya na magpupuno sa kanya, akala niya nasa boyfriend, wala pala until na-discover niya na kulang pa rin siya. Emptiness, malungkot siya sa kanyang buhay. Yan naman si Jake. Si Jake naman ay mayaman din kasi yung bachelor siya, tapos may negosyo siya kasi yung negosyo ng tatay at nanay niya, minana niya. So siya ngayon mayaman talaga siya. Gano'n siya kayaman? Meron siyang mansion sa Pampanga, meron siyang mansion sa Green Hills, meron siyang mansion sa Baguio at Tagaytay. Iba ang kotse niya sa Monday, iba sa Martes, iba sa Wednesday, iba sa Thursday. Ganyan kayaman si Jake. Pero alam nyo, yung kanyang mansion napapaligilan ng pader at matataas na pader, tapos walang sino man ang nakakapasok. Bakit? Wala siyang kaibigan. Kaya meron siya ng mga bagay na wala tayo, pero malungkot siya dahil wala siyang relationship. Ibig sabihin, malungkot siya. Amen? Kinakailangang sumaiha siya. Ito naman si Yoli, 44 years old. Alam nyo, sa kanyang edad na yan, ang tagal niya na sa simbahan, ilang dekada na rin. 16 years old pa lang nasa simbahan na siya. Kaya naman, lahat ng organization naging party na siya. Kaya nga siya po ay isang katikista ngayon, kasama pa siya sa liturgy. Pagkatapos, ang dami niyang alam kasi meron siyang mga involvement sa iba't ibang community, sa Vicaria, sa diocese, head siya ng mga ministries. Actually, meron pa siyang Sunday advance na study about theology. So, ang dami niyang alam. Pero alam nyo, hindi pala guarantee yung ang tagal-tagal mo na sa simbahan, pagkatapos, puno ka na at masaya ka na. Kasi sa tuwing magdadasal si Yoli sa kanyang altar, umiiyak siya, dinadagukan ang kanyang sarili. Dibdib dagok ba dito? Yan. At sinasabi niya, Lord, totoo, makasalanan ako, hindi ako dapat na pagpalain mo. At totoo yan, ang mga parusa ay dapat na tinatanggap ko at dapat lang akong pinaparusahan. Kasi matigas ang ulo ko. Ayan. Kaya alam nyo, ang tingin niya kay Lord, ang tingin niya sa Diyos ay isang Diyos na mapagparusa. Isang Diyos na hindi nagbibigay ng gantimpala, hindi nagbibigay ng kapatawaran. Bakit? Lumaki siya sa pamilya na mura dito at mura doon ang kanyang naririnig. Battered din siya.
At rejected din siya nung siya'y lumalaki. Actually, yung kanyang personality ngayon at yung kanyang pagkakilala sa Diyos ay kung ano ang image ng tatay niya at ano ang image ng nanay niya habang lumalaki. Nagkataong galing siya sa isang malupit at dysfunctional na family. So yan sila. Kaya bakit malungkot si Yoli kahit nasa simbahan siya? Kasi nga, unang-una, hindi niya natatagpuan ang tunay na pagmamahal. Hindi niya tatagpuan ang sikreto para maging masaya. So, ibig sabihin, kailangan niya ng renewal. Sabihin niyo, renewal. Kaya kung kulang sa pagkain or di kaya ay mali ang kinakain, ang ibig sabihin niyan ay malnourished. At pag malnourished, kinakailangan natin ng proper nourishment. Amen? Ayan. Alam niyo ang kulang kay Yoli? Alam niyo ang kulang kay Jake? Alam niyo ang kulang kay Zenny? Sabihin niyo ano? Sana sa bawat relationship na kinabibilangan nila, they found love in that relationship. Kaya mga kapatid, tayo po, bakit tayo may community? Bakit tayo may relationship? Meron tayong ditong mga ate and kuya, meron tayo ditong mga titos and titas, at alam natin, brothers and sisters, and we are the community of Jesus. Pag matagal ka na dito, dito mo naranasan ang healing because this community is a place or a venue where you can find love. Amen? Ayan. Yung iba hindi matagpuan kasi paano ba yon? Paano gagawin yon? Diba? Yan. Tingnan natin kung malalaman natin mamaya. Every human being has a wound and that wound has to be filled. Yang katabi mo, tapikin mo sa kanya, sabihin mo sa kanya, alam kong sugatan ka. Amen? Ulitin mo, mukhang parang hindi siya naniniwala. Sugatan ka. Yeah. At walang exemption. Magtataka ka, di ba? Ako po ay naka-immerse din sa parokya. At siyempre, maraming mga taong simbahan, di ba? Na parang ang hirap pangitiin. Kailangan yatang tumama muna sa loto para tumawa at ngumiti, di ba? At pag nagtanong kang nguso ang pag-ituturo sa'yo, saan po dito ang parish office? Dun. Pagpasok mo sa sekretarya, di ba? O magpapakumpil po ako. Asan yung baptismal certificate? Ay, wala po. Ay, Diyos ko naman, magpapakumpil kayo pagkatapos hindi kayo nakahanda. Kayo kasi, pupunta lang kayo ng simbahan tuwing may kasal, tuwing may binyag, tuwing may libing. Ayan, kaya naman hindi nyo alam, natulingan pa naman kayong mga Katoliko. Kainis, mga ganun-ganun pa. No? So, alam mo, hindi guarantee na matagal ka na sa simbahan, ay na-experience mo yung love ni Lord. Amen? Actually, ito'y paalala din sa atin, sa community. If you are serving the Lord, being a servant is not a guarantee that we are following Christ. Because we can serve the Lord without following Christ. Ang dami. Ako po mismo sa aming parokya, sa aming mga community, marami kaming mga kasamang servants na hindi naman talaga sumusunod kay Jesus kasi pwede ka namang mag-lay minister, pwede ka namang mag-speaker, di ba? Pwede ka namang mag-altar boy, pwede ka namang mag-katikista, pwede ka namang maging bahagi ng liturgy, lector, commentator, choir, pwede kang mag-serve eh. Pero that's not a guarantee that we are following Christ. Kaya nga sinasabi ko sa mga kapwa ko mga speakers, huwag tayong magsisiraan. Speaker pa naman tayo, pare-parehas tayo mga Katoliko. Pagkatapos pag nagkwentuhan tayo, pag-uusapan natin yung mga kapalpakan ng mga leaders at kapalpakan ng ating mga kapwa speakers, huwag ganyan.
Diba? Kasi si Lord, hindi siya matutuwa na tayo nagsisiraan. Isang pamilya tayo, tapos tayong magkakapatid ay merong division, di ba? Merong rejection without accepting everyone that we are all children of God. Amen. Mga kapatid, there are two kinds of toys. Alam niyo po kung bakit si Zenny, kung bakit si Jake, kung bakit si Yoli, ang tagal-tagal ng panahon, ay hindi nagkakaroon ng nourishment of love. Sabihin niyo bakit? Analogy, two kinds of toys. Number one is battery operated. Ang battery operated toy, kapag nilagyan mo ng battery yung toy, ay aandar siya. Aba malakas yung battery, di ba? Ay pag nalobat na, gano'n na. Di ba? Kailangan bumili ng battery sa tindahan, palitan para umandar siya ulit. Tama po ba? Number two is wind-up toys. Yung wind-up toys, ito po, nagkaroon po ako ng ganitong klase ng laruan. Sususian mo yung truck-truckan, pag sinusian mo ngayon, no? Kailangan susian mo siya, no? At i-feel mo siya, kinakailangan matigas. Pag matigas siya, magtatrabaho siya, mas maganda siyang paandarin kapag matigas na, di ba? Yan. Pag lumambot yan, pangit, no? Kailangan matigas siya. So, pag matigas na matigas, pakawalan mo yan, ayan, nagwawala na yan, talagang, sigla-sigla na, no? Yan. Tapos, siyempre, mahihina din yan, mahihina, no? Oh, pag nanghina na siya, anong gagawin mo? Susian mo ulit, patitigasin mo ulit, at pag matigas na yan, tatrabaho na naman ulit. Kailangan mo bang bumili ng battery sa tindahan? Kailangan mo bang lumabas? Hindi. Anong gagawin mo? Sususian. And susian is action. Kailangan susian mo. Meaning, renewal needs an action. Sabi natin 7 ways on how to fill up the love tanks of the person you love. Kapag yung kapatid mo, kapag yung asawa mo, ay alam mong ang kinakain niya ay mga unhealthy kind of love, unhealthy kind of spiritual food. Nako, kailangan pakainin mo ng tamang pagkain. Ano yun? Pagmamahal. Kaya wag na tayong masanay na manatiling nakikipag-away, nagkikimkim ng sama ng loob, gustong maghiganti, naiinggit. Ang mga bagay na ito ay bagay na makapagpapabansot sa ating pananampalataya. Amen! Pero alam niyo mga kapatid, ang makakagawa nito ay walang iba kung hindi tayo na nandito sa community na alam natin na ito pala yung kailangan. Okay, ang spiritual nourishment is the experience of God's love. Pakibasa po, mahalaga po yan. Sabihin natin, spiritual nourishment is the experience of God's love. Nagle-lecture tayo dito, ang dami na natin napakinggan. Pero alam po ninyo, maraming mga members ng community, sabi nila hanap tayo ng magaling na speaker, hanap tayo ng sikat na speaker para yung marinig natin bago. Kasi paulit-ulit na lang laging gano'n na lang So, hindi na ako interesadong makinig sa kanila. Yun ba talaga ang dapat natin na kailangan? Yung iba-iba ang naririnig? Pero alam nyo, kahit si brother kanina nag-refleksyon, yung sinabi niya, at pinakinggan mo, tapos isinabuhay mo siya, alam nyo, maa-appreciate natin na hindi pala dahil sa mga mahuhusay o sa mga magagandang naririnig, ikaw magkakaroon ng experience of receiving God's love. Hindi pala. Saan mo marireceive ang God's love? Sabihin nyo. By your experience of doing it to yourself and to others. Subukan mo yung simple na yan. Madalas ka lang ngumiti.
Pagka mag-uumpisa pa lang, pumwesto ka doon sa harap at mag-welcome ka sa kanila. Welcome. Mga pagod yung mga yan eh. Pero pag nakita nakangiti ka, sinasalubong mo sila, mararamdaman nila, ay salamat, nandidiyan ka pala. Alam mo ba, makita ka lang na umattend dyan, may mga taong napapasaya ka, pero subukan mong hindi ka na umaattend. May mga taong napapalungkot ka. Kaya sa mga simpleng bagay na nandito ako kasi gusto kong i-express ang pagmamahal ng Diyos sa aking karanasan ng pakikipagkamay, sa aking karanasan ng pagngiti, sa aking karanasan ng pag-attend sa meeting, sa aking karanasan ng pag-attend sa prayer gathering, sa aking karanasan sa pag-attend sa misa, sa aking karanasan sa pagpunta sa mga outreaches, sa ating mga sport fest, sa ating mga retreat, sa ating mga seminars. Kapag nararanasan mo ang pagmamahal doon sa mga ganong services and ministry and activities, there you will find the healthy kind of love, the healthy kind of spiritual food, the healthy kind that we need in spiritual nourishment. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Okay. Relationships need to be renewed or else it will die. Meron po ba ditong mga hindi na umaattend? Dati umaattend, ngayon hindi na. Alam nyo, pwede pa natin i-renew yung kanilang fire. Pwede pa natin i-renew yung kanilang relationship within the community. The relationship within the church. May magagawa pa tayo sa kanila. Pag hindi na talaga natin ginawa ng paraan, it will die naturally. Ano yung klase ng mga relationship na yon? Sa atin dito, relationship with God, relationship with self, and relationship with others. Amen? Ayan. Mga kapatid, what is love? Ang definition ng iba, the opposite of love is hate. Tama ba? Sabi nila, the opposite of love is hate. Pero ngayon sinasabi natin, the opposite of love is laziness. Because you can serve without loving, sabi ni Mother Teresa, but you cannot love without serving. So love is expressed through our action, di ba? Through our service. Yung asawa mo sa umaga, pag pinagtitimpla mo ng kape, kahit hindi mo feel na magtimpla ng kape, buwis ito eh. No? Lagi na lang lasing, kagabi umuwi, wala talagang kulang pa yung sweldo. Pero pinagtitimpla mo pa rin siya ng kape kahit hindi mo gusto. Hindi ibig sabihin, hindi mo nararamdaman na yung love, di ba? Oo, pero still, love is a commitment, di ba? Love is a decision. Gumagawa ka pa rin. By your action, ibig mong sabihin, mahal mo ang tao. Amen? Ayan, pagod ka na, nagpapamasahe yung asawa mo, di ba? Sakit daw braso, sakit kamay, sakit ulo, sakit dibdib. Yan, kaya masakit ang ulo ko, masakit ang dibdib ko. Yan, gano'n, sex bomb. Pero ikaw, pagod ka na, gusto mo na matulog, magpahinga, pero ginagawa mo pa rin. Bakit? Because your love is expressed through action. Okay, mga kapatid, ngayon po ay Valentine's month pa rin. Dahil ang atin pong pinag-uusapan ay renewal, how to fill up the love tanks of the people you love. Mga kapatid, gusto mong maging masaya ka? Subukan mong i-renew ang iyong relationship sa mga relationship na kailangan ng renewal. Kung kay Lord, edi renewal ng relationship kay Lord, anong pwede mong gawin? Magkumpisal, di ba? O tapos, gawin mong isang linggong araw-araw nagmimisa kung kaya mo. So, it's an action. To renew is to susi, di ba? O, to wind up. Kailangang susian mo para magkaroon ng renewal. Merong mga relationship, tinatamad ka na, wala ka ng gana, ako rin. Ako pa tinapot mo, di ba? Okay naman ako eh, di ba? Di kanya-kanya, ganun lang kasimple. Ayaw mo na ngayong susian. Ayaw mo nang i-wind up. Ito po ay napaka-basic talk, pero if you do
winding up your relationship with other people, it will, it has an effect of magical power. Subukan mo, meron kang katampuhan, i-text mo lang. Wind up, di ba? Pwede ba usap tayo, kape-kape? May gusto na ako sabihin. Tapos, magugulat siya, ha? Nag-text. Anong nakain? O, di ba? Tapos usap kayo. Tapos, ikaw na yung magbigay ng initiative. Bigyan mo pa ng card. Di ba? I'm giving this card to you because you are a special person for me. Happy Love Month. Oh, grabe no. Subukan mo lang yan. Kahit yung ano lang, yung card na, yung ano lang, yung, kung kaya mong gumawa ng simpleng card, di mas maganda, di ba? Yan. Pero alam nyo, may matinding effect ito. Kung kayo magkumare, hindi na nag-uusap, kapitbahay lang kayo, minsan magluto ka na daing. O galing sa Cagayan de Oro. Or laing. Galing sa United States of Balintawak. O di ba, magluto ka ng laing. Mare, tikman mo to, masarap yan. Talagang pinasarap ko yan. Special laing from me. Ha? Hindi na kayo nag-uusap, pero biglang nag-wind up ka. Di ba? Biglang magugulat yan. At sobrang saya niyan. Ikaw sobrang saya mo rin. Kasi ikaw yung gagawa ng initiative. Dahil alam na alam mo that our purpose is to fill up the emptiness and the love tank of the other people, especially those people whom you love. That's renewal of relationship. And siguro, mawawalan na ang mga malnourished sa pagmamahal. In Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. God bless you, and brothers and sisters, pag inimbitan niyo po ulit ako sa mga susunod, meron po yung talk to, pero kukumustahin ko po kayo. In-apply niyo po ba yung ating talk 1 about renewal? Ano po yung ating example na hindi natin makalimutan? Yung wind up toy. At kung in-apply mo yan, then good enough. That's for you and that's for the community. God will be pleased. God will be happy. Amen? Magandang gabi at maraming salamat.